totoo nga ba na pwede nang magbuntis o kaya man pwede nang manganak ang isang robot? Pwede bang gamitin yung AI o yung robot para makabuo ng isang buhay ng tao? Kamakailan lang, usap-usapan sa mga balita at social media ang isang humanoid robot na merong artificial womb. So dito pinapakita na pwedeng magbuntis o pwedeng manganak ang isang AI o ang isang robot. So yan po ay konsepto ng Kaiwa Technology doon po sa World Robot Conference 2025 na naganap doon sa Beijing. So dahil po dyan mga kapatid, maraming mga tao ang nagtaka at natakot sa kung ano nga ba ang konsepto na ito. Ayon sa mga ulat, ang robot po na ito ay merong sistemang kayang suportahan ang pagbubuntis gamit ang artificial womb at ang artificial amniotic fluid. So ang pinaka-purpose po nito, gayahin ang ilang aspeto ng natural na pagbubuntis sa loob ng makina. Ngayon mga kapatid, ang tinatawag na pregnancy humanoid robot ay isang konsepto o kaya man proposal pa lamang. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay idea o disenyo na ipinakita lamang doon sa conference. So totoo naman yung pag-aaral tungkol sa artificial womb at meron na pong iba't ibang mga eksperimento na ginagawa para dito. So pinag-aaralan po nila ito para nga magamit ng mga tao pagdating ng panahon. Kung titingnan natin, maganda naman ang konsepto at maaring makatulong. Pero mga kapatid, yung buong proseso ng human pregnancy ay napaka-komplikado at hindi niya po kayang gayahin yung natural na proseso kung paano nabubuo yung isang bata at paano ito na ilalabas. So hati po yung pananaw ng mga tao dito. May ilan nagustuhan po nila yung idea na ito at yung iba hindi nila nagustuhan. Kasi mga kapatid, para po sa mga tao, ang pagbubuntis ay isang napaka-personal at natural na bahagi ng pagiging tao. Kapag naisip ng mga tao na ililipat ang proseso ng pagbubuntis mula sa katawan ng ina papunta sa loob ng isang humanoid robot, nagiging tanong sa marami kung hanggang saan na ba ang kontrol ng tao sa buhay at teknolohiya. Kaya may ilang mga tao, kinokonekta po nila ito sa mga huling araw. Sa panahon natin ngayon, hindi na po natin yan may pagkakaila na sobrang layo na ng narating ng teknolohiya ng ating mundo. At halos wala na pong imposible sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya niya na pong gayahin artificially yung ginagawa ng mga tao, kahit po yung pagbubuntis. May ilang mga tao, iniuugnay nila ito sa mga huling araw na kinokonekta po nila ito doon po sa panahon ni Noah na binanggit ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24 verse 37. Sinabi niya po kasi kung papaano ang mga araw ni Noe, gayon din po ang pagparito ng anak ng tao. So kapag naririnig po ng iba yung days of Noah, isa po sa naiisip nila ay yung mga Nephilim o yung mga hybrid na nilalang na nabanggit po doon sa Genesis chapter 6. May ilang mga interpretasyon na nagsasabing merong kakaibang paghahalo noon sa pagitan ng sons of God at daughters of men. So ibig sabihin mga kapatid, merong mga hybrid na tao bago pa po gunawin ng Diyos yung mundo na ito sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noe. So dahil po sa hybrid po na pagsasama ng mga tao at ng mga masasamang espiritu, diyan po mas lalong lumawak yung kasamaan. Kaya nga po ginunaw ng ating Diyos yung mundo para po mawala na yung mga masasamang nilalang na yan o yung mga Nephilim. Yun nga po yung pinagsamang tao at mga masasamang espiritu. Kaya sa panahon po natin ngayon, may ilang mga tao, inuugnay po nila dyan yung modernong teknolohiya. Tulad na lamang po ng artificial womb at AI. Sinasabi po nila na sa panahon natin ngayon, pwede pong mangyari yung nangyari nung panahon ni Noah na merong mga hybrid na tao. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po katulad dati. Ang hybrid na po, tao na po at mga robot. At sa pamamagitan niyan, posible na mas lalong sumama lalo yung ating mundo. Tulad nung panahon ni Noah, bago dumating yung judgment. So bago po dumating yung tribulation, sinasabi po nila na posibleng lumabas yung mga hybrid na tao at hybrid na robot. At yan po yung magiging dahilan para mas lalong ibagsak ng Diyos yung kanyang judgment sa mundo na ito. Kaya magkakaroon ng tribulation. Ngayon mga kapatid, kung babasahin po natin mabuti yung Genesis chapter 6, malinaw po ang dahilan ng paghuhukom ng Diyos. So ito po ay hindi dahil sa teknolohiya, kundi sa kasamaan ng puso ng tao. Ang sentro po o ang konteksto ng kwento ay hindi po teknolohiya, kundi espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Kaya kahit na po merong artificial womb o kaya man humanoid robots ngayon, hindi po ito automatikong katuparan ng Genesis chapter 6 o pagbabalik ng mga Nephilim. Mas mahalagang tanungin po natin ang layunin at motibo ng tao sa paggamit ng ganitong teknolohiya. Ito ba ay para makatulong sa buhay at kabutihan o para lampasan ang natural na batas at kontrolin ang buhay sa paraang makasarili? Halimbawa, ang research sa artificial womb ay maaaring makatulong sa mga premature baby na mabuhay at lumaki ng mas malusog. Kung ang teknolohiya ay ginagamit para magligtas ng buhay, magpakita ng malasakit at suportahan ang kalusugan ng tao, maaari itong ituring na biyaya
at karunungan na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Kasi nga mga kapatid, isa pong dahilan kung bakit nila dinedevelop yung ganitong idea na yung robot yung pwedeng manganak, kasi nga po para po ito sa mga taong hirap din po na magkaanak. So sinasabi po nila na yung robot na ito pwedeng tulungan yung mga mag-partner para nga po makabuo ng isang sanggol. Tandaan niyo po mga kapatid na yung teknolohiya, hindi po yan yung masama mismo. Ang tunay po na problema ay ang pusong gumagamit nito at yung motibong nasa likod ng paggamit nito. So may mga pagkakataon po na yung technology, ito po yung nagiging dahilan para mapalayo yung tao sa Diyos o kaya man umasa lalo yung mga tao sa sarili nila kaysa sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, ang konsepto po ng pregnancy humanoid robot ay parang pagtatangkang palitan ng Diyos bilang manlilikha. Parang sinasabi ng mga tao, kaya ko na gawin ang kayang gawin ng Diyos. Kaya ko lumikha ng buhay sa sarili kong pamamaraan. So parang ang dating dito, hindi niya na kailangan ng Diyos. Kasi kung ano yung nagagawa ng Diyos, nagagawa na rin ng tao. Kung ang Diyos manlilikha, yung mga tao sa pamamagitan ng technology, nagiging manlilikha na rin. At di natin maiiwasan yan. Kasi po, sinabi po ng Biblia, tayo po ay nilikha base sa wangis ng Diyos. So kung creator ang Diyos, binigyan niya rin po ng pagkakataon yung mga tao na maging creator din. Kaya po meron mga makabagong teknolohiya. Pero yun nga po, nangyayari, nakakalungkot, ito po ay ginagamit ng mga tao para po sa kasamaan o kayaman mapalayo sa ating Diyos. Ginagamit po yan ni Satan para mas magtiwala na po yung mga tao sa sarili nila kaysa sa ating Diyos. So mga kapatid, ito po ay isang uri ng pride o sobrang kumpiyansa sa sariling kakayahan. Ito po ay isang paglabag sa spiritual o kaya man natural na order na itinakda ng Diyos. So nakita naman natin na dito hindi po yung teknolohiya mismo yung masama, kundi ang pusong gumagamit nito at ang motibong naglalayong lampasan ang limitasyon ng tao sa halip na igalang ang disenyo ng Diyos. Ang humanoid robot, gaano man ito ka-advance, ay mananatiling makina. Maaari itong magmukhang tao, magsalita tulad ng tao, at gumalaw tulad ng tao. Pero wala itong kaluluwa. Hindi nito kayang kopyahin ang spiritual na aspeto ng pagiging tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Tandaan niyo po sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa mga huling araw, ang mahalaga ay ang kondisyon ng ating puso. Kung ang puso po ng tao ay lalong nagiging makasarili, mapagmataas at malayo sa Diyos, iyon po ang mas malinaw na masama. Maaaring dumating ang panahon na mas marami pang ganitong imbensyon na lalabas. Pero mga kapatid, kahit gaano ka-advance ang mundo, mananatili ang katotohanan. Ang pinakamahalagang paghahanda para sa mga huling araw ay hindi pag-aaral ng makina o kaya man po teknolohiya, kundi yung paghahanda ng puso. Sa mga makabagong teknolohiya ngayon, hindi po yan yung katuparan ng mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Maaaring magkaroon yan ng parte sa propesiya. Ngayon yung teknolohiya, nawa nga, yan na lang yung magpaalala sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. So dahil nakikita po natin sobrang bilis ng takbo ng teknolohiya, nakita po natin na sobrang layo na rin ng narating ng teknolohiya, mga kapatid, ganyan din po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung nakikita po natin na mabilis po yung pagbabago o pagde-develop ng teknolohiya, bumibilis na rin po yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bawat pagbilis ng takbo ng teknolohiya, yan po yung nagpapaalala sa atin na malapit na rin bumalik yung ating Panginoong Jesucristo.